sa mahal ng langis. Eh di dito na tayo sa electric na 4 wheels. Andito ulit tayo mga ka-riders sa RR Bikes and E-Bikes. Mag-canvas tayo ng mga electric vehicle na 4 wheels. Ito na siguro talaga ang sagot sa pagmahal ng langis. Kahapon mga ka-riders, pumasyal tayo dito. Nadaanan natin yung Sunshine S1 na parang pag golf cart ang datingan. Yun sana ang i-review natin, kaya lang busy tayo kahapon. Sabi ko babalikan na lang natin ngayong umaga. Kaya lang, alam nyo mga riders, ang bilis talaga. Kagabi kinuha na siya, na-order na pala yun. So ito naman, mayroon pa naman tayong isang nakita. Eto, nalilito ako ha. Correct nyo ako mga riders kasi dito nakalagay Boss E-Bike. Kung maalala nyo, nakapag-review na tayo ng Boss E-Bike sa Kalamba. Yung 2 wheels lang na made of Euromotor yon. Ewan ko lang dito ha. Kasi ito rin ang kanyang brand yan, Boss E-Bike, di ba? So sana Euromotor nga din to gawa. Anyway, i-comment nyo lang po kung ano po ba ang masasabi nyo dito. And then nung napag-alaman natin yung cash price nung Sunshine S1, medyo nagdalawang isip tayo kasi umaabot po siya ng 150,000 sa cash. So sigurado pag installment mas malaki. So dito po half the price, kaya naging interesado po tayo dito sa all new Commander version 4 na electric vehicle. So kung kagaya nyo ako na nagka-canvas at ang priority ay presyo, malamang pumasok sa budget nyo po itong si Boss E-Bike na Commander version 4. At then ipinagtanong natin kung ano pa bang kulay ang available. Isa nga po itong yellow, meron din po itong black and white, and then pink. So para sa akin mga riders, mas maganda po yung gantong striking colors. Kitang-kita yan sa kalsada. Para na rin sa safeness natin yung mga bulag at imposible bang hindi mapansin yung ganitong matitingkad na kulay. Okay, first impression ko po, hindi siya malaki ha, pero mahaba siya. Kita nyo, oh. Mas mahaba ito dun sa mga ilang leading brand. At ang maganda rito, marami tayong maikakarga. Meron po kasi itong maximum load capacity na umaabot hanggang 450 kilos. So dito nga po sa upuan, sa harap, siguro dalawa, isang driver, isang bata. Wag ho tayo magdadalawang malaking adult dito at mahihirapan yung driver sa pagpihit-pihit kung may katabi ho siya na XL ang size. So dito pwede na yan, dalawa dito na malaki o tatlong bata. At ang maganda rito yung kanyang carrier dito sa likod, oh. Ganyan, ang lalim. Siguro kahit mga 2 kabang bigas, pasok na pasok dito. At no problem naman na mahuhulog. Ayan, dahil meron pa siyang mga grills dito na bakal. Isa pa sa nagustuhan ko dito, ayan yung height niya, mataas, di ba? Maabot po ito siguro ng 200 cm o 2,000 mm. Kaya kahit matangkad ka, hindi ka basta-basta mauumpog dahil sa taas nito. Yun lang, medyo makitid siya, napansin ko. Medyo payat yung kanyang width. Mas okay sana kung mas pinalapad pa, di ba? And mahaba din po yung kanyang windshield. Maganda rito, ayan. Transparent na transparent, malinaw, kitang-kita natin yung ating view. And then yung wiper, ayan, nasa gitna lang para sakop niya lahat yung kabuuan ng windshield. Average din naman yung kanyang bumper. So bakal naman po ito.
Hindi nga lang siya medyo mataba. I-compare natin dun sa mga leading brand. Pero hindi naman siguro tayo babangga ng basta-basta dahil hindi naman tumabilis eh. At meron lamang po itong maximum speed na nasa 30 kilometers per hour. So talagang pang chill ride lang ito. Mga pang service lang sa school, sa palengke, sa trabaho. Hindi naman natin kailangan talaga mabilis para sa ganitong four-wheeler na electric. Sa lighting system naman po, full LED siya mga ka-riders. So dito po yung DRL sa ilalim ng pinaka-headlight niya. At ang maganda po dito, yung turning signals niya, naandito na sa side mirror. So kitang-kita po ito, mataas ang kanyang level. And then foldable pa po yung kanyang side mirror. In case na magpa-parking tayo sa makikitid na lugar, tamang-tama ito itatabi natin para hindi ma-damage, baka accidentally madanggi, matanggal, di ba? Bukod po dito sa kanyang headlight, buti meron po siyang crown light ito sa taas. At for sure, napakaliwanag po niyan dahil ang daming LED po ang ginamit dito. Malaking tulong po yan. Pag may kasalubong tayo, makakasilaw po yan kasi yan direct hit sa ating mga sasakyan masasalubong. So, ite-turn off po natin kapag halimbawa may masasalubong po tayo. And then dito naman po sa taillight stoplight, ayan, namumutakti siya ng LED. Ayan yung mga diode po niya. So sa gitna nga po itong kanyang stoplight. And then ito ang kanyang turning signals. Itong medyo mababa. Yung kulay yellow. And then tail light, ito itong kulay silver. And then meron din siya ditong bumper sa likod. Siyempre hindi may iwasan. Protection na rin para sa ating body. So ito po ay made of plata. Yung kanya pong body. And then meron po siyang rear camera mga riders. Para pag in case na magpa-parking tayo, ayan, makikita natin yung likuran natin, kung ano bang maaatrasan natin. So, sa safeness na rin. Meron pong sukat na 3.50 by 10 yung kanya pong 4 wheels. Dito po ay walang brand, wala akong makita. Pero, tubeless naman po siya. Sigurado made in China po yan. And then, standard rim size naman po, ayan, 2.50 by 10. Alloy naman po yung kanyang mag wheels. Ayan, naka-chrome na rin siya. Sa preno naman po, dito po sa rear, ayan, naka-disc po yung dalawang gulong. Wala naman po sa front na disc, dito lang sa rear. And then sa front suspension, pareho po naka-shock absorber dito po sa front wheel, gado sa kabila. Sa floor, napansin ko, plastic po yung kanyang materyales. Siyempre may mga bakal po yan na support sa ilalim. Pero sana ginawa ng stainless. Pero siyempre, isasalang-alang natin yung presyo. Half the price nga naman ng mga leading brand ito. Kahit wala siyang door, meron naman siya ditong hawakan. Ayan, meron balot na rubber. Kaya hindi masakit sa kamay. And then yung kanya pong foam dito sa rider seat. Ayan, nalambot. And then yung sandalan. Ayan, malambot din naman. At dito medyo mas malapad po siyempre dito sa likuran na upuan. Pareho din sila ng quality ng seat cover at ng foam. Ayan, malambot din naman. And then bukod po dito sa hawakan, sa upuan, ayan, meron pa tayong safety handle dito sa taas para in case na mapabilis ng konti, ayan, dito tayo kakapit. Bali, dalawa yan. Okay, dito po sa ilalim ng upuan ng driver, dito po nakapwesto yung mga battery. So ayan, bubuksan po ni Sir Raymond. Good afternoon. Ay, good morning Raymond ha. Ayan, assist niya tayo para makita po natin yung kanyang battery. So wala pa po palang naka-install na battery. Pero meron po itong battery na nasa 60 volts and 38 amperes. Upgradable naman po to 45. And then yung kanya pong motor power ay nasa 1,500 watts. So siyempre, almost kalahati ng mga pang heavy duty na 4-wheeler. Okay, ayan, malaki naman. And then tingnan naman natin dito sa compartment. Meron pa siyang extrang kargahan dito sa ilalim ng upuan sa likod. Ayun. Pero yan, meron dito nakapwesto. Ano ba ito, sir? Yan po yung controller po niya. Yung controller. Okay. Then, pa-spare po ng ating... So, hindi pa lang nakaayos, ano? Yes po. So, matatakpan pa naman ito. Yes. So, magiging malinis pa yan. Pero makakapagkarga pa rin po tayo dyan ng mga gamit natin. Bukod pa po dito sa kanyang top load. Ayan. Wala pa lang po itong kasamang solar panel, ha? Kung halimbawa gustong magkaroon ng solar panel, magkano pang iadagdag? Halimbawa, pag sa solar panel lang po, sir, is estimated naman po siya is pricing up to
7,000 to 8,000. sir. Pesos, okay. Ayan, paalala lang mga riders ha, ang maximum load capacity po nitong si Commander version 4 na Boss e-bike ay nasa 450 kilos. So ayan, makakapagkarga para naman tayo dito. Basta kwentahin lang natin yung bigat para hindi tayo mag-overload. Ito po yung kanyang spare tire. Maganda, meron pang protection na plastic, di ba? May kasama po itong rain curtain, hindi pa lang po nakakabit, yung trapal, para kapag umuulan, hindi tayo mababasa. And then dito naman po sa roof, plastic pa rin po yung material na ginamit. Ayan. Okay naman, hindi masyadong mainit. Kapag yero kasi o lata, di ba, mainit ang singaw. Pero okay na rin itong plastic, hindi masyadong mag-absorb ng init. At kahit mainit naman po, meron naman tayo ditong mini fan. Siyempre, dalawang pedal po dito sa driver. Isa pong preno, brake, at accelerator. And then hindi dapat mawala ang handbrake para in case na magpa-park tayo. Ayan, lagi nating i-handbrake para hindi siya gagalaw-galaw o umabante. Ang manibela, ayan, para ka na rin nakakotse. Oh. Ayan, sa gitna siyempre busina. Ayan, komportable yung kanyang manibela. May balot na rubber, hindi masakit sa kamay. Kung ko lang kung power steering to, power steering eh. Pero hindi, siyempre, ano lang naman to, electric vehicle, kaya hindi tayo mahirapan. Okay, so dito po sa baba, yung kanyang mga switches, na makikita naman natin yung kanyang high beam, low beam sign. Then switch po ng kanyang headlight at DRL, ito sa gitna. And then, kanya pong turning signals, ayan, up and down. At dito naman po sa kabila, yung wiper, ayan, meron siyang speed, yung off, low, and high. And then, syempre, ignition. At dito po sa baba, yung kanya pong drive and reverse. And then speed selector, low, medium, high. At ang maganda po dito, syempre, digital na po yung kanyang panel. So dito na rin po natin makikita yung ating camera sa likod. Ayan, pinaka-screen. And then meron po siyang USB charging port. Ayan, sa right side. Sayang, wala pa po naka-install na battery eh. Pero at least may idea po kayo kung ano-ano po yung kanyang mga parts. And then pwede na rin tayo magpatugtog. Ayan po yung kanyang speaker sa baba. Is na naiinip, mayroon naman po itong Bluetooth. So, taksak lang tayo ng flash drive. Okay na. Sir Raymond, ano po ba itong isang pihitan dito na high and low? High and low po, para po yan sa pill assist po. Para pagpahon po siya, sir. Pwede niyo po siyang gamitin, sir. Dagdag power, kumbaga. Pababaon niyo lang po siya, sir, para magamit niyo po siya sa arangkada. And then, pag normal na kalsada po yung pagdadaanan niyo po sa Balik iba, lang sa ano. balik niyo lang po siya sa gitna. Okay. Para po patag po yung pag-arangkada po. And then napansin ko, sir, adjustable ba itong manibela? Hindi. Nakapix na siya. Sir, support lang po yan. Support lang. Opo. And then syempre ito handbrake. Wala mga riders, nasa 8 oras po ang kanyang full charge. And dito tayo magsasaksak. At meron lamang po itong maximum range na umaabot sa 40 kilometers. Kaya yan, estimahin natin maigi mga riders bago tayo lumarga ng malayo ha. At hindi po siya pang long distance talaga. Kasi kung marating man po natin yung 40 kilometers, baka hindi tayo makabalik dahil lobat na. Para malaman po natin yung presyo, andito po si Sir Raymond. Ayan, ang height po niya ay 5'6", kaya ito, halos hindi na siya yumuko. Kaya, ayan o, yung distansya po sa roof ng ating ulo. Kaya maluwag siya, diba? Hindi kagaya po ng iba na medyo mababa. Okay sir, ngayon pong araw ng Kagitingan, April 9, magkano po ang cash price nitong ating Commander version 4? Good morning po mga car bikes. Ito pong unit na po to is, dati po siyang 75,000. And then ngayon po siya is, sale po siya ng 73,000. 73, yun ang discounted price niya. Yes, sa installment lang po, pwede po siya sa GGips by Gcash. And then, bank transfer po. And then, sa home credit po is, as soon as possible po, pwede na po siya mabil po dito sa amin. Ang down payment po via home credit is, depende po yun sa loan over po ng ating customer. As in case sir mga siguro linggo pa lang nagagamit, nagka-problema si EB natin. Ano bang masasabi niyo doon? Sir, ma'am, pwede po nating ipunta po dito sa ating home service po dito sa ating branch na RRBX and e-bike Santa Cruz Laguna branch. And then, pwede po namin i-home service po. Just call the number, sir, ma'am, and then pupunta po kayo ng aming. Sir, available ba mga piyesa?
Yung mga pesa naman po sa ating ngayon po is available naman po lahat. Pwede po kayong tumawag po sa aming number and then pupuntahan po kayo ng aming technician po. Sa bawang din naman po ng ating e-bike, covered po siya sa ating major parts. Sa motor, sa battery, and then sa controller po ng ating e-bike. Yan po yung pinaka-importante sa ating parts po ng e-bike dahil po commonly used po yung po talagang pangunahing nasisira po pag hindi po siya ay proper use po sa atin. Yan mga car-bikes, kung interesado po kayo sa ganitong unit, pwede po kayo mag-visit sa aming physical store. Located po siya sa 1540 P. Guevara Avenue, Santa Cruz, Laguna Branch. Tabi po siya ng Imperial Appliance Plaza po. And then dapat po siya ng Yon's Korean Meat Shop. Meron din po kaming Facebook page, RR Bikes and E-Bikes, Santa Cruz, Laguna Branch. Pwede po kami mag-offer po via online form po. Message lang po kayo sa aming Facebook page para po ma-inquire po kayo ng aming mga admin po. Pwede po kayong magtawag po sa aming contact number po. Dito po sa number na to, 0949-1798-296. Ayan, contact nyo lang po ang aming admin staff po na si Sir Rolmar po. Maraming salamat po mga ka-rider sa panonood. Hanggang dito na lamang. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Kakaiba, Laguna